Morning po. Sige, tayo po ay bulay-bulay. Tuloy natin yung itong Martes pa natin ito na pag-bulay-bulayan. Nung kahapon, Miyerkules ng umaga, ako ay nagising naman ako, kaya lang di ko kayang tumayo. Alas 3 na yata or mga ganun ang oras na ako nakatulog dahil sa sakit ng ngipin. In fact, kagabi sabi ko na, mukhang di ulit ako patutulugin na. Buti may ginawa si Jack ginawa sa akin. Makatulog ako. Dire-diretso. At naano kasi yung aking sangipin, nabutas. Nakain na matigas. Pagkagat ko yeah. Sige po, ito sa Ezekiel 33 verse 7 to 9. Itong talata na ito, nabanggit ko po ito nung linggo. Noong tayo ay nagbubulay ang salita ng Lord. Sabi ko diba yung ating topic ay finer pursuits. At isa sa pinaka-pursuits na dapat nating pinagtutuunan ng pansin, o lalo na lahat dapat ng mga pursuits natin may kinalaman po sa intensyon ng Diyos, mga nais ng Diyos. At napakamapanganib na i-take natin for granted yung pinapaalala sa atin ng Panginoon dahil may seryoso siyang mga bagay na sa atin ay akala natin ay hindi okay lang pero sa kanya ay seryoso. Ito Ezekiel 33 verse 7 to 9, no. Ang bandang taas nito pag binasa mo ay si Ezekiel tinawag ng Panginoong Diyos, sabi sa kanya, ginagawa kitang watchman over Israel. Now, so sahin po natin mula verse 7 hanggang 9. So you, son of man, I have made a watchman for the house of Israel. Whenever you hear a word from my mouth, you shall give them warning from me. If I say to the wicked, O wicked one, you shall surely die, and you do not speak to warn the wicked to turn from his way, that wicked person shall die in his iniquity, but his blood I will require at your hand. But if you warn the wicked to turn from his way, and he does not turn from his way, that person shall die in his iniquity, but you will have delivered your soul. Now, isa pong kung nakikinig tayo habang nagbabasa, sabi po ng Panginoong Diyos, that wicked person shall die in his iniquity, but his blood I will require at your hand. No? Ganyan nga natin yung ating mga mata, mga kamay, may dugo dito na balang araw pagharap natin sa Diyos, sisingilin daw niya yung dugo na yan. Bakit may dugo sa kamay mo? Di ba parang, Lord, wala akong pinapatay na tao. Ganun tayo, wala kang pinapatay na tao, pero may tao kang pinadala sa impyerno. Di ba, Anong mas maganda? Mas masahol pa ako sa pumatay ng tao. Harap ako sa Diyos. Mas masahol pa ako sa pumatay ng tao. No? Kasi may tao ka na hinayaan mong mapunta ng impyerno. Sabihin mo, Lord, wala. Ganun ka sa Diyos, wala. Buka mo mata, kamay mo, sabi ng Panginoon, buka mo kamay mo. At magugulat ka, may dugo sa kamay mo. No? Yung dugo ng nanay mo nasa kamay mo. No? Yung dugo ng tatay mo na hindi mananampalataya nasa kamay mo. Yung dugo ng kapatid mo na hindi mananampalataya nasa kamay mo. Yung dugo ng kapitbahay mo na hindi mananampalataya nasa kamay mo, sabi ng Panginoong Diyos. Diba? Pagkakakilala natin, buti kung pinanganak tayo na matay na agad lahat ng mahal natin sa buhay. Tapos sa born again tayo, wala kang kapitbahay, nakatira ka sa isang isla. Wala kang makilala kahit saan tao. Simula born again ka, pagbukas mo ng kamay sa harapan ng Diyos, sabi mo, ang linis ng kamay mo sa kanamuhay. Sabi ng Diyos sa'yo. Kapatid, ganun na lang. Yun po yung katotohanan. So, ang dalangin natin ngayong umaga ito, kapatid, bless to ng Lord itong salita na ito.
Pastor ko, ayokong sabihin ng Diyos sa akin yan para wala akong pananagutan. Alam mo yun ang Panginoon, Diyos ba't kita born again anak? Lord ay kausapin mo po kami dito at i-challenge mo po kami dito sa tayo po ay mamaya ay Nights of Fire tayo, no? Ang ano mamaya ay challenge, challenge. The challenge for us to respond, ano? Ito pa, napakagandang challenge po nito eh, para sa atin. So, nilagyan ko 'tong title na warning, ano? Warning sa atin, ano? Number 1, mga kapatid, ito yung na-discuss natin ng harang Martes. Yung number 1, tayo po ay watchman by default, no? Ang nagbabasa nito po, pwede po niyang sabihin na hindi naman ako si Ezekiel, ano? Ang kausap naman ng Diyos diyan ay si Ezekiel. So, hindi ako 'yan. Huwag mo sabihin sa akin na may dugo sa kamay ko, no? Pupwede natin gawin 'yon, no? Pagharap natin sa Diyos, pupwede natin sabihin sa Panginoong Diyos na, "Panginoon, hindi naman po kami si Ezekiel, eh." No? Sabihin natin sa Diyos. Talaga, sabi ng Diyos sa'yo, alam mo, matigas lang ulo mo, eh, no? Matigas, gagawa ka pa ng mga ngatiran ka pa, eh. So ito ang unang point na alam niyo pumasok sa puso ko kaagad, Lord, ako nung binabasa ko, Lord, ano ba ang accountability ko dito, Panginoong Diyos? Ano ba ang part ko dito, Panginoon? Pupuwede ko bang sabihin sa inyo na hindi naman ako si Ezekiel, no? Sasabihin sa atin ng Diyos, ano, nasa ano ka ba? Sa tingin mo, nasa Matthew 28 verse 19 ka ba? Sa tingin mo, nandoon ka ba nung sinabi ng Diyos na go and make disciple? O ikaw ba ay may grateful na puso? Ano, ikaw ba ay may puso na mapagpasalamat? Bakit ka ba na born again? Ano? Kasi may tao na kinuha yung responsibility na yun sa Diyos at ikaw ay dinalangin. At ikaw ay binahaginan, naglakas loob na bahaginan ka ng salita niya. No? Sabi ko, ako na born again ako. May isang tao na nag-take ng responsibility, nagsulat siya ng aklat. Ano? Ako ay nakasakay sa bus. Nagbabasa ako ng aklat niya, ni wala siyang kamalay-malay. Ano? Baka siya, nung matapos niya yung aklat, sabi niya, Panginoong Diyos, sino man pong magbabasa ng aklat na ito, Panginoon, loobin mo po na makita niya na kailangan ka niya. No, ako kasi yun ang nakita ko eh. Nung binabasa ko yung aklat, nakita ko wala pala talagang paraan makalusot ako eh. No? Kasi lulusutan ko pagpunta ng langit eh. Ayaw kong sumurindi sa Diyos eh. Hirap kasi sumunod sa Diyos eh. No? So gumagawa ako, nag-iisip ako ng paraan nung makita ko po yung libro na ang title ay How to Survive the 7-Year Tribulation. No, sabi ko, ito paraan. Naisip ko, ito pag naiwan ako sa judgment, sa tribulation, at least alam ko kung paano ako magsusurvive sa tribulation. Nung binabasa ko na, yung una pa lang na paraan, sabi niya, gumawa ka ng bunker sa ilalim ng lupa na 3 feet ang kapal ng bunker. 3 feet. Tapos sa ibabaw, 3 feet din yung kapal ng bunker, bakal o semento gagawin mo. Tapos doon ka magtatago ng 7 taon. Mag-imbak ka ng pagkain na tatagal ng 7 taon kasi 7-year tribulation eh, di ba? Mabubuhay ka doon. So yung pader, kaya doon yung 3 feet kasi estimate nila kaya nung 3 feet na kapal ng pader, labanan ang 3,000 degrees Fahrenheit na na init. No, kasi magiging napakainit na babagsak mga, 'di ba, mga nagliliyab na star. Diba? So magiging napakainit ng mundo sa 7-year tribulation, 'di ba? So, kung nandoon ka sa may bunker ka, nung binabasa ko, sabi ko, wala tayong paraan. Sabi ko, sige Lord, binasa ko, sige Lord, sinusurrender ko na po sa inyo yung buhay ko, ikaw na po masunod ko. Yung paraan mo na pagliligtas, sige po, yun na po ang gusto ko. Ano? Pero mo yun. Yung taong nagsulat noon, sinulat niya yung 3 lamba niya na yung sinulat niya, may taong naligtas dahil doon sa sulat niya. He acted, kapatid, doon sa response. Kinuha niya, tinanggap niya, Lord, I am a watchman by default. At hindi po nire-require ng Diyos sa kamay natin, yung dugo ng tao sa kamay natin, na wala namang kaugnayan sa atin. No? Hindi mo kilala. No? O wala kayong relasyon. Hindi yun hihingiin sa'yo. Nasasalubong mo lang ng random, hindi niya hingin sa'yo. Ang hingin niya sa'yo, kapamilya mo, kamag-anak mo,
kapitbahay mo, classmate mo, kumpare mo, no? Yun lang, yun po yung mga tao. Yung mga taong alam niya may kaugnayan sa'yo. At in fact ano, ako po ay habang binabasa ko 'to nung nung Martes ano, ito po pinaka-best na magamit natin sa pag-e-evangelize, no? Itong talataan 'to, puwede ba pare, nahihiya kasi ako sa'yo 'no, kasi baka sabihin mo ay, nayayaya kita sa, ibang relihiyon, eh. Eto pabasa ko lang 'tong talataan 'to, 'to Ezekiel 33 verse 7 to 9 sabi sabi dito ng Diyos, ah, Vince, ginagawa kitang watchman sa sambahayan mo, 'no? Ginagawa kitang watchman, ginagawa kitang tagapagbantay. 'Pag sinabi ko sa isang taong masama na may nakakilala mo, ano, na nakaugnay sa iyo, 'pag sinabi ko sa isang taong masama na mamamatay siya sa kanyang pagiging masama at ang kamatayan na binabanggit dito ng Diyos ay impyerno, kapahamakang walang hanggan. Sabi niya, mamamatay nga 'tong tao na 'to, mapapahamak nga 'tong tao na ito sa kanyang pagiging masama. Ngunit, sabi gano'n ng Diyos, pananagutan mo, sisingilin ko sa kamay mo ang dugo ng tao na yon. Oo, nabasa mo ba, pare? Di ba? So ngayon, bigyan mo ko ng 5 minuto, aalisin ko lang yung dugo mo sa kamay ko. Bahala ka kung maniniwala ka, bahala ka kung susunod ka. Ano, ako, aalisin ko lang. Pagdating ng araw, pag humarap na tayo sa Diyos, nandoon ka sa kaliwa, ako nasa kanan. At least wala sa kamay ko yung dugo mo, no? Ligtas na ako. Ayun yung pare ko, no? At least Lord, wala sa kamay ko yung dugo. Ayun siya, oh. Diba? Sinubukan ko po yung siran, eh. Di ba? Sa tingin ko, diba, logically lang yung tao, diba? Grabe ka naman. Sige na, kung tatalos ka pa dun, eh. Tatalos ka pa sa puso niya, eh. Kasi, di ba, pare, oh. Sabihin natin wala akong malasakit sa'yo, wala akong pagmamahal sa'yo, pero may malasakit ako sa sarili ko. Ano? Ayoko na makikita ang dugo mo sa kamay ko pagdating ng araw ng pag-uwi. Sa tingin mo makikinig sa'yo yun? Di ba? Di ba makikita niya, talaga, pare, nandiyan pala, no? May pananagutan ka pala sa akin. Di ba? Napakaganda paraan 'to, kapatid, kung mahiyain ka ng mag OBE, one verse evangelism, ano, nahirapan ka mag one verse evangelism, ito na lang, ano, o pare 5 minuto lang, 5 minuto lang, may pababasa lang ako sa iyong talata. Ano 'yan? Eh, 'di ba alam mo naman born again ako, so meron lang pababasa sa iyong talata. Tungkol saan 'yan? At ito basahin mo, basahin mo. Sabi niya, "'Pag sinabi ko sa taong masama na mamamatay siya, mapapahamak siya." Impyerno 'yan pare, pinag-uusapan, impyerno. Mamamatay siya, ano. 'Pag sinabi ko sa taong masama, mamamatay nga siya, pero sisingilin ko dugo nung tao na yun sa kamay mo. So ngayon kapatid, pare, ano, aalis ko ng dugo mo sa kamay ko o classmate mo, ano. Pero gawin mo yan, ano, wag nang baka suntukin ka, eh. Ang gawin mo sa medyo kumpare mo naman o kaibigan mo naman o classmate mo naman, kapatid. Ano ba dun? Pangalawa, kapatid, ang pag-ibig dito, kapatid, gagawin mo 'to na ang pag-ibig hindi naman galing sa'yo. 'Di ba? Kaya ano, eh, puwede mo sabihin dun sa tao, "Wala akong pag-ibig sa'yo, hindi kita mahal, 'no, wala akong malasakit sa'yo." Pero ang Diyos may malasakit sa'yo. Ang unang-unang ayaw na mapunta ka sa impyerno ay ang Diyos, 'no? Ano ba dun? No, pag binasa niyo po itong ilang bahagi nito, nandoon po yung part, sabi ng Diyos, "Hindi ko ikinasisiya ang taong masama ay mapahamak. Ang nais ko ay magbalik loob sila at magsisi ng kanilang pagkakasala." Sabi gano'n ng Diyos. Si Ezekiel ba ang may malasakit sa Israel? Si Ezekiel ba ang may gusto na ang mga Israelita huwag mapunta ng impyerno, huwag mapahamak? Hindi, ang Diyos, nilapitan siya ng Diyos. Sabi sa kanya ng Diyos, "Ezekiel, sabihin mo 'to sa mga kababayan mo, ang Diyos ang unang may malasakit." Kapatid, amin ba ano, kapatid, ito ngayon. Bakit natin ito gagawin? Ano? Gagawin ko 'to alang-alang sa pagmamahal ng Diyos sa mga tao na ito. Hindi sa pagmamahal mo, no? Kung hindi talaga tayo tubuan ng pagmamahal sa ating kapwa, ano, kung hindi talaga tayo tubuan ng pagmamalasakit sa ating mga kapwa, no? Kapatid, wala tayong makasarili tayo, no? Wicked person tayo, no? Hindi ko alam kung bakit ka ganyan, ano? Di ba? Kristiyano ka, tapos wala kang pagmamahal sa kapwa. Ako pwede ba yun, ano?
So assuming na nawala talaga itong motivation natin kapatid, bakit ko po ito gagawin? Bakit ako susunod sa Diyos at bababalaan ko itong aking mga kapitbahay? Dahil mahal sila ng Diyos. Pwede ba yun? Amen? Tsaka ano mo, utang na loob sobra, utang na loob. Tingnan natin ating sarili, wala pong Kristiyano, walang ikaw sa langit kung walang taong nagmalasakit para sa iyo, kapatid. Walang nagsabi sa Diyos, sige po Lord, papaalalahanan ko po itong kaibigan ko. Papaalalahanan ko po itong anak ko na ito. No? Hindi mo, bago ka pa kinausap, in fact, bago pa may kumausap sa iyo, naging laman ka na ng kanyang panalangin. Grabe yun, kapatid. No? Ngayon, ikaw naman, kapatid, ang gusto ng Diyos na kasangkapanin, lagyan ng pag-ibig sa puso para sa mga tao na ito. One soul at a time lang. Ngayon, bawat panalangin mo, mabanggit mo itong tao na ito. No? Tayo ba'y ganon, mga kapatid? Sa ating buhay pananalangin? No? Ang Diyos ay matutuwa sa iyo. Alam mo, anak, nakakatuwa ka. Kasi, tuwing mananalangin ka, babanggit ka ng pangalan, babanggit ka ng tao, Ama, mahabag ka naman po sa kapitbahay ko. Hindi ka kilala, Panginoong Diyos. Pagka po itong tao na to na namatay, mapupunta ng impyerno at alam ko hindi mo po yung kinatutuwa, Panginoong Diyos. No? Yung bawat panalangin natin, mababanggit ka ng taong nagmamalasakit ka, kaopisina mo, no? Walang kamalay-malay mga tao na to na dinadalangin mo. Yung boss mo, walang kamalay-malay na laman sila lagi ng iyong panalangin. And then isang araw susubukan mo, 33. Ezekiel 33 verse 7-9. No? Pwede ko ba kayong makausap na lahat? Meron kayong isang gawain, Christmas party, pwede po ba makiusap ka sa boss mo? Boss, pwede po ba na kausapin ko po kayong lahat? May isi-share lang po ako. Ito po ay mandato sa akin ng Diyos. No, hindi po ito dahil mahal ko po kayo. Wala po akong pakialam sa inyo. Ayaw niyo sa Diyos. Pero ito po ay kinakailangan kong gawin. No? Ezekiel 33 verse 7-9. Sabi ng Diyos, sinabi niya sa akin, mapapahamak kayo. Kaya lang, idadamay naman niya ako sa kapahamakan ninyo. No? Kapatid. Another, kapatid, ay na bakit ko ito gagawin? Bakit ko gagawing magbahagi? Warning sa akin ng Diyos. Dahil ako ay watchman by default. Pangalawa, ang motivation ko ay love na hindi akin. Pag-ibig ng Diyos para sa kanila. Kailangan kong, anak, kung wala kang pagmamahal sa kapwa mo, gawin mo to dahil mahal ko mo yun. Kung maliban, wala ka rin pagmamahal sa Diyos. Pangatlo, ito'y option na baka hindi na yan dumating sa kanila. Baka kaya ka kinikilos ng Diyos, kapatid. Bukas mamamatay na pala yun. Baka kaya, kung may nagaganyan ka ng damdamin, bakit gusto ko siraan tong tao na ito, Bakit nagkakaroon ako ng, yung pala kinabukasan, kukunin na ng Diyos. Grabing kilabot mararanasan mo, Lord. Hindi ko po nasabihan, kahapon sinasabi mo sa akin. Kapatid, baka yung once in a lifetime lang na opportunity dadating sa kanila, isang beses lang. Tapos hindi tayo nakinig. Itong ating Big Day Sunday, may tao na, Lord, bakit lagi na isa-isip ko tong tao na ito? Yung pala, anak, may panganib sa buhay niyan. At kaya ako rin nilalagay sa isipan mo, kung gusto kong opportunity na makilala man lang ako. Kapatid? Pangapat, bakit ko to gagawin? May dangerous na consequence. Ito nga, yung dugo niya, kapatid, may dangerous na consequence sa atin. Hindi lamang dangerous na consequence sa kanila, dangerous na consequence sa atin, kapatid. Ito, alam natin ang konsekwensya sa isang taong masama na hindi kikilala sa Diyos. Anong mangyayari sa kanya? Alam niyo, kapatid, mapupunta siya ng impyerno. Mapupunta siya ng impyerno. Alam mo ba kung ano ang konsekwensya sa isang anak ng Diyos? Kapatid? Alam mo ba? Ito, explain mo lang sa akin. Alam mo ba, may idea ka ba kung ano ang gagawin ng Diyos sa iyo
na inutusan ka ng Diyos na bahaginan mo yung babalaan, paalalahanan mo isang taong masama na mapapahamak sa impyerno at hindi mo pinalalahanan. Alam mo ba kung anong konsekwensya nun? Hindi. Hindi. Ano lang ang gagawin daw ng Diyos? Sisingilin daw niya ang dugo ng tao na ito sa iyong kamay. Ano bang ibig sabihin nun? May idea ba tayo kung anong ibig sabihin nun? Hindi. Ako, pag hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin, nakakatakot yun. Mabuti pa hindi ako mananampalataya. Pag hindi ako mananampalataya, anong mangyayari sa iyo? Pag hindi ka sumpalataya sa Diyos, alam ko, mapupunta ako ng impyerno. Anong mangyayari sa impyerno? Alam ko, yun ay asupre. Yun ay sulfur acid. Yun ay may uod doon na hindi mamatay. Alam ko kung anong mangyayari doon. Alam ko na kapag ako mas masama pa kay Satanas, pag tinanggihan ko yung biyaya ng Diyos, at siniraan ko, tinanggihan ko ang biyaya at pagliligtas ng Diyos, mas masahol pa ako kay Satanas. Mas mainit kay Satanas ang paglalagyan sa akin. Mas mainit sa impyerno. Alam ko, ang impyerno may level-level ang init. Hindi pare-pares ang init doon. Ang taong inalok ng Diyos ng pagliligtas at tinanggihan, mas mainit ang kalalagayan niya kaysa kay Satanas. Di ba? Ganun ba yung pastor? Pero ang hindi ko alam, kapatid, ang hindi ko alam, anong ibig sabihin ng Diyos na sisingilin niya sa kamay ko ang dugo ng mga taong inalalahanan, inutusan niya akong bahaginan ng kanyang pagliligtas at hindi ko ginawa, hindi ko sinunod. Sabi ng Diyos, sisingilin niya sa kamay ko ang dugo ng mga tao na yun. Anong ibig sabihin nun? Anong ibig sabihin nun? Sa langit kaya may impyerno din para sa mga tao na tumanggi sa Diyos na magbahagi, magpaalala sa mga tao na mahal niya, mahal sa buhay, nakaugnay sa kanya, na paalalahanan itong mga taong na tumalikod sa kanyang pagkakasala. Ano kaya gagawin ng Diyos doon? Hindi kaya ako parang nauupos lagi pagka mapapatingin ako sa mata ng Diyos? Lord, napakamaswahin ko. Hindi ko alam kung ano mararamdaman natin doon, kapatid. Pag sinabi na ng Diyos sa akin, na yung kaibigan mo, inutusan kita na paalalahanan mo patungkol sa kanyang pagiging masama, pinaliwala mo lang. Ang katuwiran mo lang sa akin, nahihiya ako. Busy ako, Panginoon. Kapatid, nakakatakot po yun isipin. A dangerous consequence. Ngayon palang nisip ko, kinikilabutan ako. Isip ko, Lord, ano kaya nga sasabihin mo? Ano ang tono ng Panginoong Diyos pag sinabi nila sa akin, anak, sisingilin ko sa kamay mo ang dugo ng classmate mo, ng kaibigan mo. Ano ba doon? Ganun. Wala yan. Dahil sobra akong mahal ng Diyos. Gumagawa nga ako ng masama ngayon, kakasala nga ako eh. Hindi ako natatakot eh. Kasi mahal ako ng Diyos eh. Mapapatawad naman ng Diyos eh. Pagkamarami dati sa Diyos, lumayo ka sa harapan ko. Hindi kita kilala. Lord, nagpalayas po kami ng demonyo. Nagpagaling po kami ng may sakit. O nga, marami kayo nagsasabi sa akin yan. Kapatid? So, makinig na mabuti, mga kapatid. Responsibilidad natin. At kapatid, meron po tayong bagong evangelism tool ngayon. Ezekiel 33, verse 7 to 9. Ang dali-dali i-share niyan, kapatid. Huwag mag-share sa mga taong di mo naman kilala. Huwag mag-share sa mga taong wala namang kaugnayan sa iyo. Yung nanay mo gustong makakilala sa Diyos? No. Tipanin mo, tipanin mo sa bumili ka ng Jollibee na pwede ba tayong magkwentuhan, Pababasa lang ako sa inyo ng isang talata, Ezekiel 33 verse 7 to 9. Basahin mo po diyan, Nay. Bakit ko ito ginagawa ngayon? Kasi sabi ng Diyos sa akin, responsibilidad kita. Yung dugo mo nasa kamay ko po, Nay. Kaya gagawin ko pong lahat ng aking magagawa para makilala mo ang Panginoong Diyos. Ayoko na pagdating na humarap tayo sa Diyos, tatanong kanya sa akin. Pwede ba yan? Siguro nanay mo makikita niya, grabe naman ang Diyos, Ganun niya ako kamahal, ilagay niya sa kamay mo ang aking dugo. Imagine mo, kapatid. Amen. Tayo po ay
Manalangin, nawa meron po tayong puso na ngayong oras na 'to kaya ng Diyos lamukusin sa kanyang mga kamay. At tayo magsabi sa Diyos, Lord, sige po, aming Ama.